nga pong minomonitor ang Tropical Depression Verbena sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Alamin po natin ang kasalukuyang galaw nito at magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes. Kasama pa rin po ang ating resident meteorologist weather, Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin? Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Martes. Patuloy nga nating binabantayan itong bagyong Verbena na napanatili ang kanyang lakas sa Tropical Depression category. Yan po ay may taglay na lakas na hangin na nasa 55 kilometers per hour, malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 90 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos sa bilis na 25 kilometers per hour, pahilagang kanluran, kasama po ng shear line. Ito po ang bagyong Verbena ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Yan po ay naglandfall o tumama sa lupa kahapon tanghali, around 1:30 ng tanghali nga. Diyan po sa may Bayabas, Surigao del Sur, tumawid po yan sa Agusan del Norte, sa northern part ng Mindanao. Kaninang madaling araw, tumawid po yan ng Bohol, nakarating po yan ng Cebu at sa kasalukuyan, yan po ay kakatawid lang ng Cebu, patungo na po dyan sa isla ng Negros. At yan nga ay huling namata ng pag-asa dyan po sa Pinamungahan, sa may Cebu. At papunta na po dito sa western section ng Visayas. Yan po ay magpapatuloy na kumilos, pakanluran at makakatawid ng areas ng Negros Islands hanggang Isla ng Panay ngayong hapon. At mamayang tanghali hanggang hapon, yan po ay nandito na sa may Sulusi. At tatawid po yan dito sa areas ng Northern Palawan. At maaaring bukas ng hapon, ayan po ay nandito na sa may West Philippine Sea. Kasabay po ng pagtawid yan po ay nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Kasama po nung tinatawag nating shear line. Dito po sa malaking bahagi ng Mindanao, nabawasan naman yung ating mga pagulan na dyan, lalong-lalo na dito sa mga areas ng Northern Eastern Mindanao, kung saan dyan po dumaan yung bagyong Verbena. Possible pa rin po yung ating mga scattered o kalat-kalat na pagulan dyan at possible din po yung ating mga thunderstorms. Sa ngayon, yung ating concentration ng malalakas na pagulan ay nandito na po sa areas ng Western Visayas, kasama po dyan ang Isla ng Panay, kasama na rin po dyan ang Negros Island region, na kung saan possible po yung ating mga katamtaman at kung minsan heavy at kung minsan hanggang intense rains na may kasamang pabugso-bugsong hangin. Kasabay po ng pagtawid nitong bagyong Verbena. Possible din po yung ating mga kalat-kalat na pagulan dito po sa eastern section ng Visayas. Meron pa rin tayong mga possible na malalakas na pagulan dito po sa areas ng Cebu at Bohol. Again, yung ating bagyong Verbena ay patungo po dito sa areas ng Palawan, na kung saan mas madadagdagan din po yung ating pagulan dyan ngayong hapon hanggang bukas. Dahil nga papunta po dyan yung ating bagyo. At ganoon din po ang ilang areas ng Mindoro, kasama na po dyan ang Romblon at areas ng Masbate. Dito naman sa Luzon, meron nga tayong tinatawag na indirect effect o paghila ng bagyong Verbena sa ating amihan, kung saan nakaka-apekto yung ating shear line. Na-enhance po yung ating shear line na naglalaro po dito sa eastern section ng Luzon, kung saan possible po yung ating mga malalakas na pagulan pa rin dito po sa areas ng Bicol Region at Quezon, lalong-lalo na dito sa areas ng Quezon. Maulap din ang panahon natin sa areas ng Batangas, Cavite, malaking bahagi ng Central Luzon, kasama na po dyan ng Metro Manila, na kung saan possible din po yung ating mga kalat-kalat na pagulan. Ganun din po ang ating aasahang panahon sa areas ng Aurora, Isabela, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Quirino, maging dito sa areas ng Bulacan, maging dito po sa areas ng Isabela at Tuguegarao. Mas madadagdagan pa po yung ating mga pagulan dyan bukas habang tumatawid po ang bagyong Verbena patungo dito sa may West Philippine Sea. Again, yan po yung mga indirect effect o yung mga areas na inuulan na malayo sa mismong bagyo. So mag-ingat din po tayo dyan sa mga possible effects ng mga pagulan na yan, gaya ng mga flash floods at landslides, lalong-lalo na kapag meron tayong mga subasco o malawakang thunderstorms. May kasama rin po yan mga malalakas na bugso ng hangin. Dito nga sa Metro Manila, nagiging mas maulap po yung ating panahon ngayong araw na ito at mas tumataas yung ating tsansa ng pagulan. So meron po tayong mga possible na kalat-kalat na pagulan at mas madadagdagan pa po yan bukas if nasa West Philippine Sea na ang bagyong Verbena. Again, ito po ay indirect effect ng bagyong Verbena, kaya mag-ingat pa rin po tayo dyan sa mga possible effects nito at ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payo, at kung wala naman po tayong importanteng gagawin ay lumagi na lamang po tayo sa bahay. Bago na mga kapatid, ang ating araw po ay sisikat pa lamang. Yan po ay mamaya-maya lang, 6:02 ng umaga at muling lulubog mamaya, 5:24 ng gabi. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Ngayong Martes ng umaga, again, mag-ingat po tayo Muli ako pang inyong weather, Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Tito Alvin Pura po, na laging may panahon para sa iyo, umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.